Meredith's POV. Mabilis sa mga hakbang niya, nalisanin ng parking ng SM Mega Mall. Sa loob kasi na isa sa mga restaurant doon, katatagpuin niya ang private investigator na kinuha niya para hanapin ang kakambal. May lead na raw di umano ito kung nasa ng kapatid niya. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo sa kanyang sasakyan, isang lalaking lumapit sa kanya at tumarang sa kanyang daraanan. Nang hilakbot siya na makita ko sino ito, walang iba kundi si Benedict de Torres. Mabilis nagrigodo ng tibok ng kanyang puso. Natakot siyang bigla at kinilabutan na makita ang mukha ng kalaguyo ng kakambal. At last, natsyempohan din kita. Anito ang tuluyan na nakalapit. Napamaang siya sa klase ng ngisi nito. Wala sa loob na napaatras siya pero nasukol lang siya sa isa sa mga kotseng naroon. Napalunok siya habang lumilinga para maghanap na mahihinga ng tulong. Pero sa malas walang katao-tao sa may gawin ng kanyang kinaroroonan. Sabi ko na nga ba, ako pa rin ang hinahanap-hanap mo eh. Lalong lumawa ang isip nito matapos sabihin niyon. Nakakatakot ang itsura nito ngayon kumpara nung nakita niya ito sa araw ng panunumpa ni Armando. Natakot siya noon na makita ito pero mas namang ang takot niya ngayon dahil mag-isa lamang siya. Ano man ang balak nito ay mas madali itong magtatagumpay ngayon. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang tinig niya pero sinikip niyang patatagin iyon. Hanggat maaari ayaw niyang mahalata nito na kargado na siya ng kaba at takot dahil alam niyang mas magiging malakas lamang ang loob nito. Pero kahit anong pilit pang gawin niya, hindi niya magawang titigan ito sa mga mata. Lumalakad ang kilabot sa kanyang buong katawan kapag nagtama ang mga mata nito ng kabit ng kanyang kakambal. Sinusundo ka? Nagsumiksik siyang lalo sa kotse sa kanyang likuran. Hindi niya talaga gusto ang klase ng pagkakangiti nito. Galit ang nabubuhay sa kanyang sistema para dito dahil ito ang dahilan kung bakit nasirang lalong pagsasama ni na Armando at Melanie. Sinira nito ang pamilya ng kakambal niya at ito ang dahilan kung bakit matigas ang puso ni Armando. Bakit ba hindi mo pa ako patahimikin? Ewan niya pero naging kaswal ang pagkakasabi niya noon sa lalaki. Pero siguro naiinis lamang siya dito kaya ganoon. Ngayon pa. Ngayong alam kong iniwan mo na si Armando para sa akin? Sabi pa nito na ikinagulat niya. Mukhang talagang nakasubaybay ito sa buhay ni Armando pero bakit di nito alam na hindi talaga siya si Melanie? Sira ka ba? Ano bang pinagsasabi mo? Mas lalong natural ang pagkakasabi niya ng mga salitang iyon. Nakakunot-noo pa siya dahilan para lalo namang mainis ang lalaking kausap. Kitang-kita niya na magtagis ang bagang nito. Akala mo ba hindi ko sinusubaybayan ang bawat galaw mo? Ayaw mo kasing maniwala na I'm crazy about you. At hindi ako papayag na basta mo lang akong iwan pagkatapos ng lahat. Come on, honey. Kung ang kinagagalit mo pa rin ay ang tungkol sa napagbuhatan kita ng kamay. Nag-promise na ako hindi ko na inuulitin, hindi ba? Sa pagkakataong yon, hinawakan na siya nito sa braso. Pinilit niya yung bawiin pero hindi siya nito pinakawalan. Animo bakal sa tigas ang kamay nito na halos bumuon na sa kanyang balat. Pero hindi yun ang kinatatakot niya. Kung hindi anyo nito na mukhang wala siyang pag-asang makawala. Mukhang sa kahit anong paraan pipilitin nito na makuha siya. Let me go! Sigaw niya, pero mabilis itong natutop na isang palad ang kanyang bibig. If you think you can go with me that easily, you're wrong, Melanie. Hindi ako ang tipo na lalaking basta mo nalang matatakasan. Pagkatapos namin maghiwalay ng asawa ko, ngayon mo pa ako tatalikuran? Hindi ako papayag. Benedict! Pinilit niyang magsalita, pero nakatakip pa rin ang isang palad nito sa kanyang bibig. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo, Melanie. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mukha nito at mas nakadagdag lamang iyon sa kanyang takot. Nagpumigla siya at sa wakas, nabitawan nito ang pagkakatutok sa kanyang bibig. No! Bakit ako sasama sa iyo? Inaalipid man ng takot, sinisika pa rin niyang wag maigupo noon. Walang magagawa ang takot niya kung yun ang kanyang nararamdaman at paiiralin. Iniwan mo na si Armando dahil hindi mo na siya mahal, hindi ba? Anito maya-maya sa tonong medyo mababa na. Pinilit niyang paganahin ng isip. Kailangan malansing niya ito para magkaroon siya ng chance na makatakas. Hindi ako sasama sa iyo, Benedict. At sino ba nagsabi sa iyo na hiwalay na kami ni Armando? Nagkatampuhan lamang kami. Nagpapalipas lamang ako ng sama ng loob, kagaya ng unang beses na sumama ako sa iyo. Nakita niyang naggalawan ng mga muscles sa mukha nito at tumalim ang mga mata. Lalo pa nitong hinigpitan ang hawak sa braso niya at saka siya hinila. Parang gusto tuloy niyang magsisi kung bakit nasabi pa niya iyon. Mas lalo kasi itong nagliyab sa galit.
Naging mabalasik lalo ang mukha nito ngayon. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Anito sa marahas na tinig. Madilim na madilim ang mukha nito at ang mga kilay halos magdikit na. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Benedict. Tigilan mo na ako dahil mahal ko si Armando. Lakas loob niyang sabi kahit pa hindi siya sigurado kung anong pupwede nitong gawin sa kanya kapag mas lalo lang tong nagalit. Natatakot man gusto pa rin niyang sabihin ditong wala na tong pag-asa at si Melanie para patahimikin na rito ng tuluyan ng kanyang kakambal. Hayop ka? Ang sabi mo hindi mo na siya mahal dahil tinake for granted ka lang niya. Pwes, hindi na ngayon. Okay na ang relationship namin. May pinagsasilosan lang ako kaya ako umalis sa bahay namin pero tinawagan niya ako kanina at nagsorry na siya. In fact, susunduin na raw niya ako bukas. Naisip niyang yon ang sabihin para hanggat maaari, maghanap na lang ito ng ibabaang babae na pagbibigyan ng atensyon. Inulol mo lang pala ako kung ganoon. Pinaglaruan mo lamang ako. Sigaw nito na halos bumingi sa kanya. Nagulat siya pero sinikap niyang wag masindak. Sabihin na natin ng mga panahong binabaliwala ko ni Armando, ikaw ang napagbalingan ko dahil pinakita mo sa akin na importante ako sa iyo. And I thank you for that. Salamat din at dahil sa iyo natauhan si Armando. Dagdag pa niya. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sinabi mong mahal mo ako, Melanie. Nakalimutan mo na ba yon? Hindi pa rin ito binibitawan ng braso niya. Sa halip, mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito. Nasasaktan na ako, Benedict. Napangawi siya. Parang di na ikaw ang Melanie kilala ko. You are so cold and aloof now. Ang ibig palang sabihin, pinaniwala mo lang ako noon, pinasakay, ginamit. Anong akala mo sa akin, spare tire? Pamilya kong nasira, alam mo ba yon? Kung kaya lamang siguro kayang kainin ito ng buo, ginawa na nito sa sobrang gigil sa kanya. Galit at sakit na nakikita niya sa mga mata nito. Hiniwalayan na ako ni Mia dahil sa'yo. Pati mga anak namin tinangay na niya papunta sa Amerika. Hindi ako papahig na maulol mo. Nagkamali ka ng taong ginamit, Melanie Del Rio. Bago pa niya mahulaan ko anong sunod nitong gagawin, bigla na lang siyang hinila nito at kinaladkad pasakay sa naghihintay nitong kotse. Benedict, ano ba? Anong gagawin mo sa akin? Pinilit niya ang manlaban pero wala siyang nagawa sa lakas nito. Sa tingin niya ay kayang-kaya siyang bitbitin ni Benedict kahit gamit lamang ang isang kamay. Get in! Pilit siya nitong tinutulak papasok sa loob ng kotse pero pinipilit niyang ilabas ang sarili. No, hindi ako sasama sa iyo. She was struggling ngunit mabilis sa mga kamay nito. Naging marahas ang sumunod nitong kilos. Buong lakas na itinulak siya nito sa loob ng sasakyan. Napasalya siya sa loob. Tumama pa ang balikat niya sa manibela. Napangawi siya sa sakit. Hindi pa siya nakakakilos ay mabilis na nitong naisara ang pinto ng kotse. Segundang lumipas at nakaikot na ito sa driver's seat. Nasa kontrol nito ang lock ng pinto kaya wala na siyang nagawa para bumaba hanggang tuloy na itong pasibarin ang sasakyan. Where do you think you're taking me? Singhal niya pero nananaig na ngayon ang panginginig ng kanyang laman. Nagtagumpay itong tangayin siya at sa mga susunod itong gagawin, hindi niya alam. Don't worry, baby. I won't hurt you. Bibigyan lang kita ng leksyon dahil sa ginawa mong panluloko sa akin. Nang hilakbot siya, kahit pa alam niyang para kay Melanie ang galit nito. Mukhang wala na siyang choice kundi ang sabihin kay Benedict kung sino nga siyang talaga. Benedict, hindi mo naiintindihan. Hindi mo ako dapat isama. Umpisa niya. At bakit hindi? Sa akala mo ipapakawalan pa kita? No way! Tiyak na hahanapin ako ni Armando at siguradong makakasuhan ka ng kidnapping kapag hindi mo ako pinababa sa sasakyang ito. Sigaw niya. Subalit tila wala itong naririnig. Sa halip halos palipa rin nito ang kotse. Nakangisi pa ito habang nagmamaneho. Benedict, ano ba? Nasisiraan ka na ba ng bait? Yeah, nasisiraan na nga siguro ako ng bait dahil sa panuloko at panggagamit mo sa akin. Hindi ako papayag na basta pagmukhaing tanga mo na lamang. Ipapakita ko sa iyo kung paano ako magalit at magparusa. Sinagilihan siya na matinding takot. Nakaamoy na siya ng panganib sa kamay ng kalaguyo ng kapatid at handa na siyang gawin ang lahat para magliwanag ang isipan nito. Benedict, listen to me. This is a big mistake. Hindi ako si Melanie. Naiiling ito nang lingunin siya. Okay rin ang gimmick na naisip mo, no? Kung sa bagay, gimmickera ka nga palang talaga. Pati nga ako'y napaikot mo sa gimmick mong pagsilosin si Armando.
Pero hindi ko kakagatin yan, Melanie. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na mag-aakse ng laway. Ganting sigaw nito habang nakangisi at iiling-iling. Ano nang gagawin mo para maniwala siya sa akin? Lalong sumidi ang takot niya. Maniwala ka sa akin, Benedict. Kakambal lang ako ni Melanie. Ako si Meredith. Hindi pa rin siya sumuko. Huwag mo kong ululin, Melanie. Galit na sikmat nito. Ninenervyos na siya sa bilis ng takbo nila. Maniwala ka naman sa akin, hindi ako si Melanie. Hindi ka ba nagtataka? Hindi kita kilala nung lapitan mo ko nung panunumpa ni Armando. Will you shut up, Melanie? Kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang sabihin mo. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon. Pero hindi na ako si Melanie kaya hindi ka na sana akin dapat pang magalit. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa na maniniwala ito sa kanya. Kaya pala nasa bahay ka ni Armando. Kaya pala ikaw ang kasama niya sa pangangampan niya. Hanggang sa panunumpa niya. Sarkasiko nitong sabi. Nagpapanggap lamang akong si Melanie. Pwede bang tumahimik ka na? Tatahimik lang ako kung ibababa mo ko. Nagkakamali ka ng kinuhang tao, Benedict. Mamili ka. Tatahimik ka o ibabangga ko na lang tong kotse. Ako willing na ako mamatay dahil nasira ng pamilya ko. Lalo siyang nang hilakbot sa takot. Nagpaekis-ekis na ang takbo na sinasaka nila. Napatili siya sa takot. Please, Benedict, ayoko pang mamatay. Nais pa niyang mabuhay dahil kay Armando. Alam niyang mali, pero yun talaga ang nararamdaman niya. Minabuti niyang tumahimik na lamang sa takot na ibangga nga nito ang kotse. Samantala, hindi makatulog si Armando ng gabing iyon. Hanggang iniisip niya kung saan pa po pwede magpunta ang asawa, pero wala naman siyang kilala kahit isa sa mga kaibigan nito. Minabuti niyang lumabas ng silid at magkape. Sa tingin kasi niya hindi rin naman siya makakatulog. 3:00 na madaling araw ang oras nang tingnan niya ang malaking antique wall sa sala. Dumiretso siya sa kusina at ipinagtimpla ang sarili. Nakailang higop na rin siya nang mapansing nagbabibrate ang cellphone niya. Palagi niya itong dala simula nang mawala si Melanie sa bahay. Umaasa siya na tatawagan siya nito. Nagmamadali siyang kinuha ang cellphone at sinagot iyon. Hindi na siya makapaghintay na makausap pa ang asawa. Hello, Melanie? Excited niyang sagot. Hindi niya akalaing masasabik siya sa ganito katindi. Para lang makausap ang kanyang asawa. Armando? Nawala ang excitement niya dahil halos boses lalaking narinig niya mula sa kabilang linya. Ewan niya pero parang pamilyar iyon, bagamat hindi niya maalala. Sandali siyang nawalan ng kibo. Who's this? Kulot noon niyang tanong nang makabawi. This is your friend, Benedict Torres. Don't tell me nakalimutan mo na ako. Sarkasiko nitong sabi sa kabilang linya na may halong panguuyam. Benedict Torres? Nagsalubong ang kilay niya. Bakit siya tinatawagan ng lalaking ito? Pwede ba? Maghanap ka na ibang maiistorbo mo. Isa pa, hindi tayo magkaibigan. Narinig niyang tumawa ito ng malakas sa kabilang linya. Halatang natuwa pa ito nang mapikon siya. Hey, ang init na naman ng ulo mo, don't worry. Sandali lang to. Tumawag lang ako para sabihin kasama kong asawa mo ngayon. Sukat sa sinabi nito naramdaman niya ang pag-akyat ng lahat ng dugo niya sa ulo. Kaya bali hindi na ulit nakuhang tumawag ni Melanie dahil nasa poder na naman to ni Benedict. Nagsinungaling na naman ba ito sa kanya? Pero hindi nga ba't pinalayas niya na si Melanie? Kung bumalik man ito kay Benedict, ay bakit siya pang nagtulak sa asawa? No! Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na hindi totoo ang sinasabi nito. Nagbago na si Melanie. Sigaw ng kanyang utak. Kamusta ka na, Armando Del Rio? Masarap ba sa pakiramdam na nanalo kang mayor ng bayang ito? Pero wala na sigurong masasarap pa sa nararamdaman mo. Sa wakas na sa akin na ulit ang asawa mo. Gusto mo ba siyang makausap? Well, I'm afraid na hindi mo magagawa iyon dahil tulog na pala siya. Nakatulog sa sobrang pagod. She's here beside me. Walang saplot. Well, it was my fault, but you cannot blame me. Matagal ako nasabik sa kanya kaya pumawi lamang kami. May sinasabi pang nasa kabilang linya pero malakas na siyang napamura. Tsaka padabog na nilabag ang cellphone sa ibabaw ng dining table. Subalit inang minutong nakalipas, parang narinig pa rin niya ang marulutong na halakak ni Benedict. Pinagtatawanan siya. Dahil doon ilang beses siyang napasuntok sa mesa. Ang walang hiyang Melanie, niloko lang pala ulit siya. Shit! Naggangalit ang bagang niya. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nagalit ng ganon.
Nanlulumong napaupo siya sa pinakamalapit na silya. Ang walang hiyang Melanie na yon. May paiyak-iyak pa nang umalis dito pero ang totoo pala, sa hayop na lalaki yun na naman tatakbo. You can both go to hell. Kung kaharap lamang niya ang dalawa, ay hindi siya mangingiming barilin ang mga ito. Napakasakit ng nararamdaman niya. Napakasakit ng naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Hindi matanggap na bakit sa tuwing nag-aaway sila mag-asawa ay palaging sa lalaking iyon ang takbo nito. Dahil kaya, iyon sa ito talaga ang totoong mahal ni Melanie? Akala ko nagbago ka na, Melanie. Bakit ba ako naniwala sa mga salita ng babaeng iyon? Kung noon labis ang sakit na naramdaman niya nang mahuli ito sa akto, higit ang sakit ngayon dahil sa kaalamang paulit-ulit siyang ginagago nito ng palihim. Sayang lamang pagmamahal na handa na sana niyang ibigay dito. Sayang na ang mga planong unti-unti yan ang binubuo para sa pagsasama nila. Masamang masama ang loob niya. Nagpupuyo siya sa galit kaya hindi niya namalayan umiiyak na pala siya. Mabuti na lamang at siya lang pala ang gising ng mga oras na yon. Ayaw niyang makita siya ng mga kasama sa bahay ng ganito. Ayaw niyang makita na naman siya ng kanyang mama kung gaano siya kamiserable. Sigurado kasing maaawa na naman to sa kanya at yon ang ayaw niyang mangyari. Nagpupuyos ang kalooban na lumabas siya ng bahay. Nang sumapit ng 6 ng umaga, minabuti niyang pumunta ng San Fabian. Lilibangin na lang niya ang sarili sa floating casino doon kaysa busitin ang sarili sa alaala ni Melanie. Nakapag-isip na siya at sapat na iyon. Kung ito ang gusto nito'y wala na siyang magagawa pa. Siguro nga ito ng tamang panahon para tigilan na nila ang isa't isa. Pagpunta pa niya sa garahe para kunin ang kanyang kotse nang matigilan siya. Isang puting van ang pumarada sa tapat. Nanlaki ang mata niya na makita kung sinong bumaba mula roon. Ilang kurap pa ang kanyang ginawa para siguraduhin na hindi siya namamalik mata lang. Hi, Mando! Nakangiting bati nito sa kanya nang ganap na makaibig sa sasakyan. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala sa nakikita ng mga sandaling iyon. Melanie? Halos lundagan niya ang kinaroroonan ng asawa. Agad niya tong niyakap. Binuhat pa niya ito at saka inikot-ikot sa ere. Masaya siyang narito ngayon sa harapan niya. Thank God you came back! And it's not true! Masayang-masayang sabi niya. Siguro gusto lang talaga niyang asarin ang Benedict na yon. Wala siguro tong magawa sa buhay, kaya kahit madaling araw pa lang nang bubulabog na ito, para lamang busitin siya. Hey, put me down, Mando. Ano bang nangyayari sa'yo? Natatawang sabi nito. Sinunod niya ito. Binaba niya si Melanie pero kinulong ng dalawang palad niya ang pisngi nito sa kanya to hinalikan sa labi. Hindi niya na to binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Pagkatapos niyang bawalan ng labi nito, kagad niya itong pinangko sa loob ng bahay. Kitang-kita niya ang pagkaganda sa mukha nito habang buhat siya. Magandang maganda rin ang ngiti na nakapinta sa mga labi nito ngayon. Mukhang dito makapaniwala sa mga gestures niya. Larawan to ng pagkagulat at pagtataka pero hindi niya mapigilang ipakita rito ang kanyang pananabik. Mabuti na lang at hindi totoo ang mga sinabi ni Benedict sa telepono. Bulong ng utak niya habang dinetso ni Melanie sa silid nila. Nang mailapag niya ito sa kama, muli niyang hinagkan ang labi nito. Sa pagkakataong yun, hindi niya na itinago pa ang nararamdaman. Handa na siyang sabihin dito ang nilalaman ng kanyang puso bago pa ito maagaw ng iba. Wala na siyang balak na magpaligoy-ligoy pa. Bahala na kung pagtawanan siya nito. Ang mahalaga maiparating niya rito ang kanyang nararamdaman. Now I am going to admit, sabi niya habang nakatitig sa mga mata nito at ibinababa ang zipper sa likod ng suot nitong blouse. I've grown to love you, Melanie. Maybe I love the changes in you. Unknowingly, minahal na pala kita. Malambing niyang anas habang ang mga mukha nila'y gahibla lamang ang pagitan. Kitang-kita niyang maliwanag bigla ang mukha nito. Really, Mando? Tila hindi makapaniwala na sabi ni Melanie pagkatapos. At sa tingin pa niya ay parang gusto pa nitong maiyak. Kagaya nga ng niya ay bakas din ang kaligayahan sa mukha nito. Yeah, nakangiting tumayo siya. Akala ko noon hindi ko na kaya na mahalin ka pa, pero kinain ko na rin ang lahat ng sinabi ko. I am sorry kung nagpadalos-dalos ako. Pag-amin niya. Lalo pang nagliwanag ang mukha ni Melanie. I can't believe this, Mando, sabi nito. Why the sudden change of heart? Maang pa rin itong tanong na para bang tinatansya kung nagbibiro lamang siya. Like I've told you,
I love the changes in you. At alam kong pinipilit mo magbago dahil sa pagmamahal mo sa akin. Ayoko na, Melanie. Pagod na ako na laging ganito tayo. Of course. Pinilit kong magbago para sa'yo, Mando. What do you mean? Ang laki ng pinagbago mo. I want us to start over again. Noon ang sabi ko sa sarili ko, malayo ka nang magbago, pero pinatunayan mo na mali ako. At alam mo bang bago ka dumating, tumawag ditong Benedict na yon? At ang sabi niya kasama ka niya, mabuti na lang hindi totoo. Sukat sa sinabi niya, napabalikwas ito ng bangon. Nangunot tuloy ang noo niya, nagtaka sa kinikilos ng asawa. Sinabi niya yon? Nauutal nitong tanong. Hindi niya maintindihan pero bakas ang takot sa mukha nito. Yes, actually kausap ko lang siya bago ka dumating. Sa pagkakataong yon, tuloy na tong tumayo. What's wrong? Takang tanong niya. Nalilito siya sa ikinikilos nito. Nothing. I'll just need to go to the restroom first. Kanina pa ako naiihi sa biyahe. Sinundan niya to ng tingin hanggang sa tuluyan na tong makapasok sa banyo. Nawiwerdohan man sa kinikilos nito, hindi na siya kumibo. Melanie's POV. Pumasok siya sa banyo para di makita ni Armando ang gagawin niya. Hinanap niya ang numero ni Benedict sa cellphone niya dahil plano niyang tawagan to. May kutob siya na hawak nito ang kakambal niyang si Meredith. Hindi sila close ng kakambal pero ayaw naman niyang mapahamak to nang dahil sa kanya. Nag-alala na siya dahil nakailang dial na siya sa numero ni Benedict pero cannot be reached ito. Hindi niya to makontakt. Kalahating oras ang lumipas pero bigo siyang makausap si Benedict. Nag-iinip siyang kasalukuyan ang pupwede niyang gawin nang bigla ay kumatok si Armando mula sa labas. Hey, are you okay there, Melanie? May masakit ba sa'yo? Anang tinig ni Armando buhat sa labas ng pinto. Nag-umpisa tuloy siyang mataranta. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kapag nakahalata ito sa kilos niya. Wala, lalabas na ako. Wala siyang nagawa. Kung hindi ang muling pumasok sa silid, balisa siya na hindi niya maintindihan. Nahalata marahil yun ni Armando dahil palakad-lakad siya sa loob. Nakasunod sa kanyang tingin na asawa na halos siluna dahil pabalik-balik siya. May problema ba, Melanie? Bakit parang balisa ka? Kuryosong tanong ni Armando. Tumawag ang mommy. Pinapapunta ako sa bahay. Babalik ako kaagad. Ginuha niya yung shoulder bag na naibaba niya na kanina sa kama. Hindi siya makatingin kay Armando dahil baka makita nito sa mata niya na nagsisinungaling siya. Malakas ang pang-amoy nito at alam niyang mahahalata siya nito oras na magtagal siya roon. Sasamahan kita. Magbibihis lang ako. Sabi nito na akmang huhugot na ng damit mula sa closet. No, dito ka na lang. Mando, mabilis lang ako. Nagmamadali siyang lumabas ng silid bago pa to muling makapagsalita. Mabubulilyaso ang plano niya kung isasama niya ito. Nagtataka tong napatingin sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang tumango ito at di na siya kinontra. Okay, pero mabilis ka lang ha? Bilin pa nito. Promise. Ano ang mangyayari ngayong muling nagbalik si Melanie? Mahalata kaya ni Armando na ibang Melanie na muli ang kasama niya? Ano na kaya ang nangyari kay Meredith sa kamay ni Benedict? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.